serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahan na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, nakauwi na sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. matapos ang kanyang biyahe sa Estados Unidos. Sakay ng PR-001, lumapag si Pangulong Marcos kasama ang kanyang delegasyon sa Villamor Air Base pasado alas 9 ng Lunes ng gabi. Dumalo si Pangulong Marcos sa 2023 APEC Summit sa San Francisco, California. Nagsagawa rin ang Pangulo ng working visits sa Los Angeles, California at sa Honolulu, Hawaii. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Umaasa si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na agad maisasakatuparan ang nasa $670 milyong na halaga ng investment pledges na naiuwi ng delegasyon ng Pilipinas mula sa matagumpay na 6 na araw na working visit ng Pangulo sa Estados Unidos. Sa arrival speech ng Pangulo sa Villamor Air Base, sinabi nito na inaasahan niya ang agad na pagsasakatuparan ng mga pangakong ito ng pamumuhunan, lalo't magtutungo sa Pilipinas ang high-level U.S. Presidential Trade and Investment Mission sa Marso ng susunod na taon. Ayon pa sa Pangulo, si US President Joe Biden mismo ang bumuo ng high-level business delegation na ito upang alamin pa ang iba't ibang oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas. Bukod dito, ang Pilipinas din na magsisilbing host ng 2024 Indo-Pacific Business Forum. Inaasahan na ang mga kasunduang ito sa oras na maisakatuparan ay lilikha ng direct at indirect jobs para sa mga Pilipino. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Nakapag-uwi si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ng mahigit $672 milyong na investment pledges mula sa partisipasyon sa 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting
and related activities sa San Francisco, California. Kabilang sa mga ito ang 400 milyong dolyar para sa sektor ng telekomunikasyon, 250 milyong dolyar sa semiconductor at electronics, 20 milyong dolyar sa pharmaceutical at healthcare, 2 milyong dolyar para sa artificial intelligence o AI sa weather forecasting at 7.3 milyong dolyar para sa renewable energy. Naikasa rin ni Pangulong Marcos ang mahalagang commitment para sa advanced technology sa iba't ibang sektor ng Pilipinas. Dagdag pa rito ang inaugurasyon para sa Specialty Oncology Hospital sa Pilipinas na tiyak na magbibigay ng magandang serbisyo sa mga Pilipino na nagpapagamot ng sakit na cancer. Kasama rin sa naikasa ni Pangulong Marcos ang pagkakaroon ng kauna-unahang US FDA-approved manufacturing facility sa bansa na magpapalakas sa presensya ng global pharmaceutical industry sa bansa. Samantala, tatalakayin din ng karagdagang 1 bilyong piso ang investment para sa semiconductor industry. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Malaki ang potensyal ng Pilipinas para maging isang technological hub. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na maraming kabataang Pilipino ang may talento pagdating sa advanced technology na kahit artificial intelligence ay kayang gawin. Ayon kay Pangulong Marcos, bukod sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya, magaling din ang mga Pilipino sa pagmamarket ng iba't ibang elemento ng teknolohiya. Anya, sa industriya ng teknolohiya, mayroong experts, engineers at coders ang Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blores. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na hindi kailanman isusuko ng Pilipinas ang teritoryo nito sa West Philippine Sea. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na ipagpapatuloy ng bansa ang pagsunod sa international rules-based order at pagpapalakas sa mga alyansa nito sa ibang partners. So I have said it before, and I will say it again. The Philippines will not give a single square inch of our territory to any foreign power. The law is clear, as defined by the UNCLOS, and the final and binding 2016 award on the South China Sea arbitration. Samantala, nagpasalamat si Pangulong Marcos sa suporta ng Amerika at iba pang kaugnayang bansa sa posisyon ng Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na dahil sa lumalaking tensyon sa West Philippine Sea, kailangan ng partnership nito sa Estados Unidos. Ayon sa Pangulo, makakatulong ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa pagpapanatili ng kapayapaan sa naturang karagatan. Sinabi ni Pangulong Marcos na pinakamatagal at tradisyonal na kapartner ng Pilipinas ang Amerika sa iba't ibang bagay at tanging treaty partner ng bansa. The heightening tension in the West Philippine Sea, as we have named it, because it is generally known as the South China Sea. The increasing tensions in the South China Sea require that we partner with our allies and our friends around the world so as to be able to come to some kind of resolution and to maintain the peace. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pagkakalooban ng Department of Labor and Employment o DOLE ng emergency employment ang mga manggagawa ng pribadong sektor na naapektuhan ng 6.8 magnitude na lindol sa Sarangani. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ang tulong ay sa ilalim ng TUPAD program o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Hinihintay na lamang ng DOLE ang opisyal na ulat mula sa mga field official para matukoy ang pondo na gagamitin para sa Emergency Employment Program. Sa ilalim ng TUPAD program, bibigyan ng hanap buhay ang mga benepisyaryo sa loob ng 10 hanggang 30 araw. Nakabase ang kanilang sahod sa kasalukuyang minimum wage rate sa rehiyon. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Mambabatas mula sa General Santos na nawagan para sa agarang pagsasabatas ng panukalang magtayo ng evacuation center sa buong bansa. Ang panawagan ay ginawa ni General Santos City, Lone District Representative Loreto Atcharon matapos tamaan ng lindol ang Mindanao. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Umaasa sa General Santos City Lone District Representative Loreto Atcharon na tuluyan ng maisa sa batas ang panukala para magtayo ng evacuation center sa buong bansa. Kasunod ito ng pagtama ng 6.8 magnitude na lindol sa Southern Mindanao noong November 17. Patay sa PHIVOLCS na itala ang Intensity 8 o yung lakas ng pagyanig sa General Santos City at Sarangani. Di ni Atcharon hindi tulad ng bagyo na maaring lumikas at gawing evacuation centers ang eskwelahan kapag may lindol ay lantad-an niya ang mga ito sa structural damage. Batay sa pinagtibay ng House Bill 7354 ng Kamara, magpapatayo ng typhoon at earthquake resilient na evacuation centers sa buong bansa. Kasabay nito ay nagpaabot ng pasasalamat si Atcharon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtiyak ng tulong sa mga apektadong lugar. Gayon din ang maagap na pagresponde ng mga government agencies gaya ng DSWD, pati na sa pag-asikaso ng Office of the Speaker at Tingog Party List sa paglalabas ng 20 million social at medical assistance at pagpapadala ng 5,000 relief goods. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bukas ang Department of Transportation o DOTR para sa isang tapat na dialogo sa mga grupong pangtransportasyon. Ito'y kasunod na ikinasang tigil pasada ng grupong Piston na balak pang sundan ng grupong Manibela bilang pagtutol sa ipatutupad na deadline sa franchise consolidation application. Ang nasabing issue ay bahagi ng modernisasyon sa hanay ng transportasyon. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, patuloy itong gumagawa ng paraan upang maplansya ang hinahangad na modernisasyon ng transportasyon sa bansa at bigyan ng pagkakataon ang mas maraming operators at drivers. Naniniwala ang kalihim na mareresolba ang mga usapin sa isang tapat na ugnayan, lalo't tinitiyak na walang maiiwan. Sa katunayan, sinabi ni Bautista na nakikipag-ugnayan na siya kay Piston President Modi Floranda para itama ang ilang maling paniniwala kaugnay sa PUV modernization. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sumampana sa higit 1 bilyong piso ang naipamahagi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga PUV operator at driver na benepisyaryo ng Fuel Subsidy Program o FSP. Sa tala ng ahensya, nasa 166,577 na unit ng mga pampublikong sasakyan ang nakatanggap ng subsidiya hanggang Nobyembre 17.
Ayon sa LTFRB, sa pag-iral ng FSP, nananatili ang hangarin nito na makatulong sa pagbawas ng gastusin ng mga operator at tsuper sa gitna ng walang prenong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala, patuloy anya ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa Land Bank of the Philippines o LBP upang matiyak ang maayos at epektibong pamamahagi ng subsidiya sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng nasabing programa. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Aabot sa 41 motorcycle riders ang nahuli ng Land Transportation Office o LTO sa pagsisimula ng pinahigpit na implementasyon nito na no registration, no travel policy. Ayon sa LTO, karamihan ng mga nahuling delinquent motor vehicles sa kanilang operasyon nitong Lunes ay mula sa Metro Manila. Ang mga nahuling driver ay inisyuhan ng citation tickets habang diretso sa impound ang kanilang mga motorsiklo. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, simula pa lamang ito ng kanilang agresibong kampanya laban sa mga hindi rehistradong motor vehicles. Una nang iniulat ng LTO na mula sa 24.7 milyong delinquent vehicles sa bansa, mayorya nito o nasa 20 milyon ang mga motorsiklo. Magpapatuloy anya ang paglalagay ng kanilang mga tauhan mula sa LTO Law Enforcement Section, lalo sa mga kalsada na maraming dumadaang motorsiklo, kabilang na ang Katipunan Avenue at Aurora Boulevard. Inatasan na rin ang mga LTO Regional Director na makipag-ugnayan sa PNP Regional Offices at Traffic Enforcement Units ng LGUs para mapaigting ang no registration, no travel policy. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon. Bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Department of Trade and Industry o DTI, 100% masaya kaugnay ng pakikibahagi ng LGU sa trade fair sa Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Naragsagan di Department of Trade and Industry Ilocos Norte a 100% ang nagipagpasento gidi dua pulagit may sa nga ilik in dua syudad para iti partuat ti Kailokan Trade Fair iti Robinsons Mall iti Iliti San Nicolas. Segon kini Miss Maricor Racela iti dita Ilocos Norte. Umabot iti siya mapulugit 8 nga MSMEs ti pakatagupan ana imbitaran dagiti dua pulagit 3 nga LGUs para iti Nassau a Trade Fair. Gagenti trade fair may tantudo dagiti lokal ang produkto kapagbugutan a pinartuat ti tunggal MSME nang runa ket may laklako dagito itindero a pagilian agraman iti ballas itaw. May nagdiretoy kunani Assistant Regional Director Grace La Pastura iti TTI Region 1 nga itultuloy laeng iti panang suporta ti ahensya gapotado dagiti nakapila at tulong para kadagiti MSMEs. Inadmitir ni ART La Pastura nga dapay laeng dagiti sumagmamano nga agrek-recovery manipod iti epekto ti COVID-19 pandemic. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani, ang naulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Pamahalaang panlalawigan ng La Union nagsagawa ng tax caravan, nagpaalala sa mga residente para sa mas maagang pagbayad ng buwis. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile.
Di panay ka gumaan namang papigsa kadagiti ganwat may papan iti real property tax collection iti La Union nang isayang ka ti dua nagidan a tax caravan para iti umunakin may kadua distrito ti probinsya ti Provincial Treasury Office agraman ti Office of the Provincial Assessor. Binisita nagiti kaming ti PDO ken OPA si tunggal munisipyo. Tapno idukoran ken paregtaan nagiti umili nga agbayad ti real property tax da iti umno at tiyempo. Impalagip ti grupo dagiti tax regulation ken dakkel nga kam ti tunggal residente iti panakapadukas dagiti programa ken serbisyo ditoy probinsya. Panggap ti aktibidad mga ipakamuka dagiti umili dagiti programa ti buwis ken dagiti diskwento mabalindang osaran no agbayad da iti nasakbay. Mangitokon ti gobyerno probinsya ti 20% diskwento kadagiti real property tax owners akaya da bayadan ti buwis da nasaksakbay para iti sumaro na tawen manipod Nobyembre hingga Disyembre 31. Bayta may 10% diskwento kadagiti agbayad ti uneg ti schedule manipod Enero 1 hingga Marso 31 ti sumaro na tawen. Agtalinad na ti gobyerno probinsyal iti panagkumit namang pasaya ti panangaramid na iti epesyente ken dalawag a panagkolekta ti waste tapno mapasaya ti manangipay kadagiti programa ken serbisyo na renta para kadagiti umili. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. 15 local government units sa Eastern Samar pasado sa 2022 Child-Friendly Local Governance Audit ng Department of the Interior and Local Government. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Pasado ang 15 nga local government unit LGU ha Eastern Samar han 2022 Child-Friendly Local Governance Audit CFLGA i Department of Interior and Local Government DILG. Nahibaruan han Radyo Pilipinas sa DILG Eastern Samar ha 23 nga LGU ha probinsya 15 hini ang CFLGA passers. Ini ang mga munisipalidad ni General MacArthur, Canavid, Hernani, Sulat, Lawaan, Salcedo, Borongan City, Taft, Maydolong, Kinapondan, Llorente, Arteche, Balanghiga, Hipapad ug Giwan. Sa 68 nga LGU habugos nga rehiyon 8 natagan hanasabi nga pasidungog. Ha impormasyon han DILG ang 2022 CFLG assessment iginbase han 2021 nga performance. Ang CFLGA inagtikang han tuig 2014 ngan kada tuig nagkakamayada assessment hit ginbubuhat hit LGU bahin hit implementasyon hit child-friendly policies, mga programa, proyekto ug serbisyo. Kasumpahini gindengan ang pag-anunsya ang resulta han DILG nga bulan hit Nobyembre kundiin ginsisilibrar it National Children's Month Habisay Republic Act No. 10661 o ang National Children's Month Act. Tikang Radyo Pilipinas, Borongan, Inihipen Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, Department of Labor and Employment Region 8, kinilala bilang first runner-up sa 2023 Kabuhayan Awards. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel Bugnos. Ang Department of Labor and Employment Regional Office 8 mo'y nakadaog isip first runner-up sa 2023 Search for Best Dole Assisted Livelihood Project ubos sa individual category. Ang Street Food Vending Project ni Melfo Vitor nga tagalungsod sa Sugod Southern Leyte ang migawas nga mananaog o giila atol sa awarding ceremony nga gipaygayon natong Nobyembre 14, 2023 sa Sikia Hotel sa Parañaque City. Si Vitor isip national winner nakadawat og ganti nga salapi nga 40,000 pesos o ga plaque of recognition. Si Dole Secretary Benvenido Laguesma kauban si Undersecretary Benjo Santos sa Benavides mao'y mitambong sa awards night nga gitambong usab sa mga delegado gikan sa nagalain-laing rehiyon. Ang mga regional awardees alang sa lain-lain nga mga kategorya gidayeg usab atol sa kalihukan. Para sa Rehiyon 8, ang mga mosunod mao ang mga awardees nga nakadawato ga plaque of recognition. Melfo Vitor para sa Street Food Vending Individual category, Datag Farmers Association White Fattening Group category, Salvacion Yepes Best Performing to
Lipad Focal, Meldy Manzanabe, Best Performing DILP Focal, ug ang LGU MacArthur sa probinsya sa Leyte isip Best Co-Partner in DILP Implementation. Nakadawat usab ang DOLE 8 o pag-ila sa bilinhong kontribusyon sa malampusong pagpatuman sa DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program sa Eastern Visayas. Ang bag-o nga OIC Regional Director nga si Attorney Dax Villaruel mao'y nangulo sa DOLE 8 team sa pagtambong sa mahinungdanon nga okasyon. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel, mula dyan sa Sogod. At yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Suportado ng TESDA Bukidnon ang pagdiriwang ng National Rice Awareness Month o NRAM na may temang Be Rice-Sponsible. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Orellana. Gipakita sa TESDA Bukidnon Cluster ang ilang suporta sa National Rice Awareness Month nga dunay temang Be Responsible. Ang matag usa dunay bahin nga buhaton pinaagi sa panagtapok sa ilang sabayang tanghalian bag-uway pa lamang. Ang sabayang tanghalian usa ka testamento sa pagsalig sa TESDA Bukidnon sa pagsiugda sa kaybalo sa agrikultura ug padayon ilabi na sa pagtutok sa kaminungdanon sa bugas sa agrikultura ug ekonomiya sa mga Pilipino ug usab pagpasalamat sa kahago sa mga mag-uuma ug dugang pa ang kalihukan dili lamang nagsilbi nga plataporma alang sa pag-uswag sa kultura apan usa-usab sa oportunidad sa edukasyon aron ipasiugda ang kadena sa kantidad sa produksyon sa bugas gikan sa pagtikad hangtod sa pagkonsumo. Dugang pa ang sabayang tanghalian nagpalambo sa pagbati sa komunidad sa mga kawani sa TESDA Bukidnon ug pag-awag usab sa pagtinabangay ug pagsiugda alang sa kahibalo sa agrikultura ug malungtaron nga gawi. Kandini sa Cagayan de Oro City, kaya si Tessa Orellana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tessa. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Mga preschooler mula sa tatlong bayan sa probinsya ng Zamboanga del Norte nakatanggap ng libreng sapatos mula sa SM Store sa pamamagitan ng Pamahalaang Panlalawigan at UNICEF. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Sa 3,592 ka mga preschoolers nga nagumikan sa tulo ka lungsod sa Zamboanga del Norte ang nakadawat og libre nga mga sapatos isip donasyon sa SM Store. Kining inisyatiba nagmalampuson pinaagi sa kagamhanang probinsyal sa Zamboanga del Norte ug sa United Nations Children's Fund o UNICEF. Naa sa 1,092 ka mga bata ang nakadawat og sapatos nga nagumikan sa lungsod sa Siayan, 1,375 gikan sa Leon de Postigo ug 1,135 gikan usab sa lungsod sa Godod. Kani nga aktibidad isip usa ka pagpakita sa commitment sa gobyerno ug sa SM Store aron makahatag og tabang sa mga pobre ug nanginahanglan nga mga bata. Dako usab ang pagpasalamat sa mga Municipal Social Welfare and Development Officers nga ningtungha sa aktibidad tungod kay kini dakong tabang sa mga bata samot na sa ilang pag-eskwela. Nalipay usab ang mga ginikanan sa mga bata kay matud pa nila ang ilang gamiton unta para pagpalit og sapatos sa mga bata kay maggamit nila sa pagpamalit sa ubang mga panginahanglanon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat,
kay Bless Eboyan mula dyan sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan, mga nangangailangang kooperatiba sa probinsya ng Lanao del Norte. Ano yan? Nakatanggap ng libreng bigas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Basher. Ang mga nanginahanglan nga kooperatiba sa probinsya sa Lanao del Norte bago lang nakadawat og libreng bugas gikan sa ilang lokal na pagamhanan ubos sa Provincial Cooperative Office o PCO Lanao del Norte. Ang mga nakadawat na lakip sa napulo ka mga kooperatiba nga bago lang apektado sa mga natural nga kalamidad sa ilang tagsa-tagsa nga mga dapit sa milabay nga mga bulan karong tuiga. Si Minda Rihes, ang Provincial Cooperative Officer sa probinsya, maoy nangulo sa nasangpit nga distribusyon ngadto sa pipila ka mga kooperatiba gikan sa lungsod sa Tubod, Lala, Sultan Naga Dimapuro ug Kapatagan. Kini nga mga programa nalakip sa mga nag-unang programa naghihisgutan sa lokal na kagamhanan ubos sa pagpangulo sa ilang maayong gobernador nga si Governor Imelda Anguing D. Gibranza Dimapuro. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. May babala si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa mga importer ng bigas na hindi pa rin ipinoproseso ang pag-aangkat. Sa briefing na ipinatawag ng House Committee on Agriculture and Food tungkol sa supply ng bigas at iba pang agricultural products, natanong ang kalihim patungkol sa proseso ng importasyon ng bigas ng bansa. Aniya, batay sa Bureau of Plant Industry o BPI kung ilan ang pending application para sa bigas, lumalabas na katumbas ito ng 1 billion tons ng bigas. Ito ay dahil sa maraming in-issue na permit dahil sa liberalize na ang pag-angkat. Ngunit nang tanungin kung kailan i-import ang mga ito ay wala namang makasagot sa mga importer. Kaya naman sinabihan nito ang mga importer na kung hindi ipoproseso ang pag-aangkat ng bigas sa loob ng 30 araw ay kakanselahin na niya ang import permit ng mga ito. Ayon naman sa datos ng DA, bumaba ang rice imports ng bansa sa 2.8 million metric tons ngayong taon kumpara sa 3.8 million metric tons na inangkat noong taong 2022. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, nakipagpulong ang Department of Trade and Industry o DTI sa Silicon Valley Technology Companies upang pag-usapan ang pagpasok ng Artificial Intelligence o AI dito sa Pilipinas.
personal na dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Trade Secretary Alfredo Pascual sa Technology Companies at Investors Meeting sa Sun Valley, San Francisco, California upang pag-usapan ang AI technology na formal nang magamit na sa ating bansa. Ayon kay DTI Secretary Pascual, malaking bagay ang bagong teknolohiya na ito na magamit sa ating bansa para sa pagsabay ng Pilipinas sa digitalization na laganap na sa buong mundo at mas makapang-aakit pa ng mga mamumuhunan sa bansa na bagay na isinusulong ng Administrasyong Marcos. Sa huli, positibo naman ang Pangulo at si Secretary Pascual na ma-adapt ang naturang bagong teknolohiya sa Pilipinas dahil mas magiging moderno na ang mga serbisyo mapapribado at pampublikong sektor. Kinakailangan lamang aniya na gamitin ng tama ang AI sa mabuti at hindi sa masama. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, tinatayang aabot sa mahigit 200 exhibitors ang lumahok sa Cashless Expo sa World Trade Center sa Pasay City. Ilan sa mga lumahok ay mga exhibitor mula sa mga rehiyon at ilan sa mga kanilang ibinebenta ay mga local product na ipinagmamalaki ng kanilang lugar. May lumahok din na mga nagtitinda ng gulay kung saan patok nga sa mga bisita ay ang only gulay kung saan sa halagang 200 o 500 pesos lamang ay maaari mo nang mapuno ang bayong hanggang sa mapuno ito. Narito rin ang iba't ibang e-wallet platforms, banks at online shopping websites upang suportahan ang Cashless Expo 2023. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsanib puwersa ang mga ahensya ng pamahalaan para sa pagsusulong ng cashless o digital transaction sa bansa. Layunin ng Expo na hikayatin ang mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs na gawing cashless o digital ang kanilang pamamaraan sa kanilang mga transaksyon at palawigin ang kanilang negosyo sa pamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya. At dahil cashless Expo ito, tanging pagbabayad lamang gamit ang makabagong cashless method of QR code ang gagamitin sa lahat ng uri ng transaksyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating business news. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Sinuspende ng Philippine Basketball Association o PBA nitong Lunes ang mga referee na nagbantay sa laro sa pagitan ng Barangay Ginebra at Magnolia kung saan may kontrobersyal na foul na hindi tinawag ng mga opisyales kaya nanalo ang hotshots. Inamin ng liga na hindi nakita ng mga referee ang foul laban kay Mark Baroka na nagkaroon ng contact kay Scotty Thompson habang ang Ginebra guard ay nagtangkang makagawa ng puntos, may 6 na segundo na lamang ang nalalabi sa laban. 92-91 ang score ng laban sa puntong iyon kung saan abante ang Magnolia.
Sa isang pahayag, sinabi ni PBA Deputy Commissioner Eric Castro na hindi katanggap-tanggap at meron talagang foul at hindi ito tinawagan ng mga referee. Kapag tinawag ang foul, mapupunta sana si Thompson sa free throw line kung saan may tsansa sanang manalo ang Ginebra. Dahil dito, ani Castro, ang mga referees na nagmando sa laban ng Barangay Ginebra at Magnolia Chicken Templados Hotshots ay masususpinde. Nagresulta ito ng pagpapaganda ng record ng Magnolia sa 4-0 habang ang Ginebra ay bumagsak sa 1-1 sa Commissioner's Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pasok na sa quarterfinals ng Season 3 PBA 3-on-3 Second Conference Leg 6 ang TNT Triple Giga, MCFA Solver Tech Centrale at Barangay Ginebra San Miguel pagkatapos nilang makakuha ng sapat na panalo nitong Lunes sa mga larong ginanap sa Ayala Mall Trinoma sa Quezon City. Tinalo ng TNT ang Cavitex Braves 19-16 at Terra Firma Jeep 21-20 para lumabas na number 1 seed sa Pool A. Para naman sa Braves, pinataob nila ang Jeep 21-14 para makapasok din ng quarterfinals at panitiliing walang panalo ang Terra Firma. Sa Pool C, ang Tech Centrale at Ginebra ang unang dalawang koponan na nakapasok sa susunod na round. Namayagpag ang MCFA Solver kung saan tinalo nila ang Gin Kings 18-13, San Miguel Beermen 20-18 at Northport Batang Pier 21-20 para sa malinis na 3-0 record. Samantala, nanaig ang Ginebra kontra Northport 21-18 at SMB 21-19. Ang huling laban ng Beermen at Batang Pier ang magdedetermina kung sino ang huling koponan sa kanilang grupo ang makakapasok ng quarters. Ang mananalo ay makakapasok at ang matatalo ay magpapaalam na sa kompetisyon. May 2-1 barahan naman ang Pioneer Elastosil kaya sila lamang ang koponan sa Pool B na makakapasok sa susunod na round. Tinalo ng Katibays ang Blackwater Smooth Razor 21-16 at Meralco Bolts 18-17, subalit bigo naman ito sa Pure Foods TJ Giants 12-10. Magtatapat naman ang Bolts at TJ Giants at kung sino ang mananalo ay aabanse sa susunod na round. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Susubukang palakasin ng San Beda University at Perpetual Help ang kanilang tsansa sa Final Four sa paghaharap nila sa magkaibang kalaban sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Tournament nitong Martes na gaganapin sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Tangan ang 10-6 record, kapit toko ang Red Lions sa number 4 spot, subalit makakatapat nila ang Lyceum Pirates na pasok na sa semifinals at may twice to beat incentive pa. Kailangan namang manalo ng Altas laban sa San Sebastian Golden Stags para manatiling nasa kontensyon dahil sa delikadong win-loss record na 9-8. Umaasa ang Perpetual Help na matalo ng San Beda at Jose Rizal University ang kanilang mga nalalabing laban para makuha nila ang huling pwesto sa semifinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target ng Chocomucho at Cherry Tigo na makapasok ng semifinals sa magkahiwalay na laban sa Premier Volleyball League o PVL Second All-Filipino Conference na gaganapin sa PhilSports Arena sa Pasig City. Makakatapat ng Flying Titans ang F2 Logistics sa gabi habang makakaharap ng crossovers ang Signal sa hapon. Nakatakda rin ang bakbakan ng Petrogas at Farm Fresh sa unang laro. Magkasalo sa number 2 spot ang Crossovers at Flying Titans, tangan ang parehong 6-1 marka habang nangunguna ang defending champion Creamline Coal Smashers na may malinis na 7-0 baraha.
Nakasakay ang Flying Titans sa 6-game winning streak kaya't mataas ang moral nito na harapin ang Cargo Movers. Aasahan ni Flying Titans head coach Dante Alinsinurin si top hitter Cici Rondina kasama sina Aiza Molde, Kat Tolentino, Maddie Madayag, Bea De Leon at playmaker Diana Wong. Sa kabilang banda, naghahabol ang Cargo Movers sa panalo matapos lumasap ng sunod-sunod na kabiguan. Kasama na rito ang 23-25, 25-22, 24-26 at 24-26 pagyuko sa Signal para malaglag sa 4-4 marka. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan ang ating balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. And ito, may makahulugang post si Richard Gutierrez sa kanyang Instagram account sa gitna ng intriga sa married life nila ni Sara Labati. And nagpost ang kapamilya actor sa IG ng mga pictures kung saan makikita ang kanyang gym fit body na may caption tungkol sa self-improvement at pag-move forward. Ayon sa post, quote and unquote, get up, change of perspective, move forward, and let the Most High take the wheel. Your attitude determines your altitude. And iba-iba ang interpretasyon ng ating mga kachismis kung ano ang nais nitong ipabatid ni Richard sa publiko. O di ba parang may mga meaning sila agad-agad sa nasabing post. May mga nagkomento na move forward na binanggit ni Richard ay ang pag-move on di umano sa breakup nila ng kanyang asawang si Sara Labati. Ngunit sa naman ng ilang fans, patunay yan na wala pang hiwalayang nagaganap sa pagitan ng celebrity couple dahil suot pa rin ng aktor ang kanyang wedding ring. Base na rin sa ipinost niyang mga litrato. Until now ay wala pang reaction sina Sara at Richard hinggil sa kontrobersya at kahit ang kanilang mga kapamilya at malalapit na kaibigan ay ayaw ding magsalita kung totoong hiwalay na ang mag-asawa. Samantala, mahigit 11 years na palang walang love life o karelasyon itong si Claudine Barreto. Pero masaya naman daw siya sa kanyang personal life. At nakafocus lang siya ngayon sa kanyang mga anak dahil ito ang talaga niyang top priority. May mga umaaligid naman na manliligaw o suitors si Clau pero hindi raw niya ito pinapansin at hindi raw talaga niya priority ngayon ang magkaroon ng bagong pag-ibig. Deklarasyon ng actress, quote and unquote, I was really born to be a mother. And speaking of manliligaw may mga umaaligid din na suitor sa kanya pero parang intimidated daw ang mga ito sa kanya. Pag lalahad ni Claudine, quote and unquote, meron pero siguro nai-intimidate sila. And siguro nakikita nila na hindi yon ang priority ko. Hindi naman sarado ang puso ko to love again. Pero hindi yon ang priorities ko. Ngunit kung may darating na lalaking muling magpapatibok sa puso niya, ang say ni Claudine, quote and unquote, thank God, bonus na talaga yon. Naniniwala talaga ako na kapag para sa'yo talaga darating at darating yon. At ang hinahanap ko talaga yung kayang mahalin ang mga anak ko more than anything. Kung mahal ako,
sana mas mahal ang mga anak ko. Yan yung sinabi ni Claudine. And ito pa paglalad pa ni Claudine kasi at the end of the day, sila pa rin ang number 1. At kung ma-inlove man ako, yun ang number 2. And pagdadagdag pa ni Claudine, hindi naman siya mahirap mahalin daw. Quote and quote, actually hindi ko nga alam kung bakit hindi nag-work ang marriage ko kasi hindi ako yung asawang nagger. Masaya daw siyang asawa at mabuti akong asawa. And inamin na traumatized tong si Claudine sa pagsasama nila noon ni Raymart Santiago bilang mag-asawa. Pag-amin ni Claudine, quote unquote, yes, actually malaki ang trauma. Actually up to now. And ongoing ang annulment namin, delay ang deadline ni Raymart for support. He's trying to get custody. 16 years old na si Santino and 19 years old na si Sabina, and hindi ko alam kung bakit niya gustong kunin ang custody. Diba? Antabayan natin ang issue na yan tungkol kay Claudine and Raymart. And ito pa mainit-init pa. In-unfollow na ni Andre Brillantes sa Instagram ang kapwa niya, kapamilya star na si Catherine Bernardo. Ito ay sa gitna ng usap-usapang may problema umano sa relasyon ni Catherine at ng boyfriend nitong si Daniel Padilla. Noong November 8, ibinalita ni OG Dia sa kanyang YouTube vlog ang usap-usapang hiwalay na umano ang celebrity power couple. Dawit dito ang pangalan ni Andrea na ayon kay OG ay nalilink kay Daniel at pasikreto pa umanong nagkikita ang dalawa. Bagamat kalaunan ay binawi ito ni OG nang sabihin niyang hindi sa kanya ang unang nanggaling ang chismis. Galing daw ito sa isang source na ayaw magpapangalan. And nitong November 19 ay napansin ng mapanuri natin mga kachismis na wala na rin sa following list sa Instagram account ni Andrea ang IG account ni Catherine. And nangyari ito 2 araw matapos madiskubre ng Katniel fans na hindi na pina-follow ni Catherine ang young actress, pero si Andrea ay nananatiling na sa following list niya si Catherine. And kung susumayin natin mga kachismis, parehas na ngayong hindi pina-follow ni na Catherine at Andrea ang isa't isa. At pagdating naman kay Daniel, makikita na nananatiling na sa following list niya si Andrea at ang nobya nitong si Catherine. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa akin mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Bago tayo magpaalam muli, nais namin kayong imbitahan na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Narinig po ninyo ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Stephanie Vicente at kay Jerome Toledo. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nagulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
pamaman ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.